Malinis na ang bakuran. Loob naman ng bahay ang sunod. Kawawa naman siya. Tubig. Tubig. Ito, tubig. Anong lugar ito? Dito ako nakatira. Salamat, niligtas mo ako. Ano ba ang pangalan ng tagapagligtas ko? Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Ako si Li Weiyang. Ikaw? Ako si Shin'er. Bakit nawalan ka ng malay sa kakahuyan? Taga saan ka ba? Baka nag-aalalang pamilya mo sa'yo. Shin'er? Wala na akong tahanan. Weiyang! Tia? Li Weiyang! Ang sabi ko sa'yo, mag-igib ka ng tubig. Anong ginagawa mo rito? Tinatamad ka? Sumagot ka! Sino siya? Natagpuan ko siyang walang malay sa kakahuyan. Kaya dinala ko siya rito. Napakabusilak ng damdamin mo. Di ba tumaasa ka lang din sa akin? Nagdala ka pa ng bibig na pakakainin. Paano na yan? Tia naman, parang awa mo na. Wala na siyang maaasahan. Parang awa mo na, Tia. Ano? Na lang muna siya. Nakakaawa siya? Paano naman kaya ako? Ikaw nagdala niyan. Ikaw magpakain. O sige, saan ang panggastos? Hindi mo siya kailangan paggagastasan. Akala mo walang bayad ang pagkain? Bilisan mo, magbayad ka. Nasaan ang salapi? Ayun! Bitiwan mo na. Aba! Ang ganda ng view na to ah! Sa inyo na lang po, Tia. Aba! Ilang taon din ako nagtipid ng pagkain dahil lahat napunta sa'yo. Meron ka palang ganito? Bakit pinagkait mo ito? Kasi, Tia, iniwan niya ng aking ina. Iniwanan ka pala ng nanay mo ng mamahaling bagay. Malamang dito nag-iisa. Akin na. Wala na po! Wala na po! Sinungaling ka! Wala na ka mo! Aray! Wala na po talaga! Ilabas mo! Nagsisinungaling ka pa, ha? Wala na po! Halika! Tama na po, Lumapit Tia! ka! Huwag niyo akong saktan! Lumapit ka, sabi! Wala na po! Akala mo? Halika rito! Nasaan? Ilabas mo na! Tama na po! Ilabas mo! Ayos ka lang? Tia! Tama na! Kapag hindi ka tumigil, pangangaralan kita. Ikaw? Pangangaralan mo ko? Anong tingin mo sa sarili mo? Anak mayaman? Isang prinsesa? Kapal! Ikaw naman, dahil ba anak ka ng punong ministro, hindi kita kayang saktan? Ganun ba? Huwag mo ko subukan! Ikaw!
Pangaralan mo ko? Patigasan tayo! Hahagupitin ko kayo! Ano? Mamatay kayo sa gutom? Mga walang utang na loob. Anong pakiramdam mo? Maraming salamat sa'yo. May sugat ka na. Napalo ka pa. Sinagip mo ang buhay ko. Sinalag ko lang ang palo niya. Gutom ka na? Kukunan kita ng pagkain. Shiner, ito. Ayan. Tinago ko ito kaninang umaga. Ito, sige na. Kumain ka na ba? Ito. Hating kapatid. Sa hirap at ginhawa, hati tayo. Iyan na. Kunin mo. Sige na. Masakit pa yung sugat ko. Hindi ko na kayang hawakan. Sige. Hating kapatid. Mula ngayon, sa hirap at ginhawa, hati tayo. Weyang, di pa tayo lubos na magkakilala. Bakit napakabait mo na sa akin? Dahil magkatulad tayo. Mag-isa lang tayo sa buhay. Wala na akong pamilya. Walang maaasahan. Hindi ka katulad ko. Anak ka ng punong ministro. Tama. Anak nga ako ng punong ministro. Ang ama ko ay ang punong ministrong si Li Xiaoran. Kaya nga lang, ang aking ina naman, tagahugas pa alamang ng unang ginang. Makapangyarihan ng aking ama, wala siyang panahon para sa akin. At isa pa, pinanganak ako sa Pebrero. Pinahulaan ng ginang ang aking mukha. At ang sabi ng manghuhula, malas ako. Simula noon, pinalayas nila ako. Sanggol pa lang ako noon. Kahit kailan hindi ko nakita ang aking ina. Isa lang ang hiling ko. Ang makita ko ang ina ko. Weyang, ibinahagi mo ang buhay mo. Kaya't magiging tapat ako. Ang totoo, anak ako ng prinsipe ng Hexi na pinagbintangan ng pag-aalsa. Ako ang prinsesa ng dating Liang. Changla, alam mo bang dahilan kung bakit mahilig ako sa Paeonia lactiflora? Dahil marangyang tingnan. Mga hari ng bulaklak. Sana isang araw, katulad ka ng Paeonia, mapaghaharian mo ang lahat-lahat. Punong ministro ang aking ama. Pinakamakapangyarihan ng aking ina sa pamilyang Chiyun. Kasama ng kapanganakan ko, ang kapalarang di pangkaraniwan. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. Malapit na ang kaarawan ni Lola. Narinig ko, nagpadala na siya ng magsusundo sa anak ng iyong hamak na tagapaglingkod. Titira na siya rito. Ina, pinanganak siya ng Pebrero. Papayag ba tayo na tumirang malas dito? Dahil malas siya, hindi ako makapapayag na sirain niya ang buhay natin. Weyang? Sino ka? Galing ako sa mga Li. Pinasusundo ka na ng iyong ina. Hiniling ni inang makita ako. Hindi para makita. Para ihatid ka sa kabilang buhay! Bakit ba? Hindi nga kita kilala. Bakit mo ako papatayin? Sasabihin ko naman sa'yo. Ang nagpadala dito sa akin ay walang iba kundi si Ginang Chiyunro. Pinalayas niya ako simula kapanganakan. Hindi pa ba sapat yun? Bakit kailangan niya pa akong ipapatay? Sumusunod lang ako sa utos. Ang sisihin mo, ang dyablo.
Weyang, kakain na! Weyang! Magdala raw ako ng bahagi ng katawan mo bilang patunay. Pili ka, kanan o kaliwang kamay. O baka dapat ulo mo na lang. Weyang! Magpagamot tayo. Di ko naisip. Nahahabulin pa nila ako. Kilala ko siya. Tagapaglingkod siya ni Li Minfang. Ba't kanya papatayin? Asawa ni Ama ang nagpapapatay sa akin. Siya ang unang ginang. Siya ang ina ni Li Minfang. Si Ginang Li pala ang ina ni Li Minfang? Si Li Minfang. Magkapatid kami ni Li Minfang. Sa Ama. Pamilya mo ang kalaban ko. Pinatumba ninyo ang Liang at pinatay niyo ang aking pamilya. Hindi ko sila pamilya. Kaaway ko rin ang mga Li. Weyang! Weyang, gumising ka! Pangako mo na mabuhay ka. Ipag... Weyang! Weyang, ninakaw nila ang buhay mo. Hahanap ako ng paraan. Ipaghihiganti kita. Yaya! Ayun ang bahay ng Liu! Nasa loob ang pangalawang binibini! Bazi, yan. Tiyakin niyang nasa ayos ang pananamit ng binibini. Pinatawag siya para sa kaarawan ng lola niya. Kaya dapat mukha siyang marangal. Kung hindi, pagagalitan tayo. Alam mo naman si lola niya. Apo! Pinasusundo ba talaga ng mga Li si Weyang? Pangako ka sa akin. Kahit anong pasigil na pag dumating, mananatili kang buhay ako. Kamahalan. Kailangan mo pang mabuhay. Pangako mo na mabuhay ka. Weyang, gagamitin ko ang pagkatao mo. Ay, naku. Saan naman kaya nagpunta ang batang ito? Ay, naku. Ay, naku po. Ay, naku. Ay. O, ikaw. Umuwi ka na rin.
Nasaan siya? Patay na si Wei Yang. Anong kalokohan ba yan? Kumukuha siya ng panggatong. May pumatay sa kanya. Bakit siya papatayin? Wala naman siyang kasalanan Ha? Ay, nalagot na. Pinasusundo pa naman siya ng pamilyang Lee. Sinong ihaharap ko sa kanila? Papatayin nila ang buong pamilya ko kapag... Ay! Akong papalit. Ikaw na lang? Tanungin niyo si Ginang Yu kung nasaan na ang binibini. Apa, Yaya, paumanhin at natagalan. Ang pangalawang binibini, narito na po siya. Yaya. Ako po si Li Wei Yang. Paghating binibini. Ayon sa aking mga pag-aaral, nag-iba ang tadhana nila Binibining Changla at ni Li Wei Yang. Ganun ba? Tinadhana maging emperatris ang dalawang binibini. Ngunit isa lang ang magtatagumpay. Isa sa kanila masasaktan. Kinalulungkot ko, mahihirapan ang iyong anak. Hindi mo kailangang mag-alala. Dahil si Li Wei Yang, wala nang pagkakataong masaktan pa ang aking anak. Natitiyak niyo ba? Ginang! Magsalita ka. Ano yon? Ang matandang ginang po, nasundo na niya si Li Wei Yang. Ano? Hindi niya napatay. Li Wei Yang, masela ng panahon ito. Hindi ako papayang hadlangan ng anak ng tagapaglingkod, ang kapalaran ni Changla. Binibini, dito tayo titigil ngayong gabi. Halika na. Amo, pinakamagandang silid mo. May kalumaan nga lang. Mabuti na may masisilungan, pabayaan mo na. Matulog na tayo rito. Papunta tayong ping bukas. Apo. Nasaan ang silid? Doon. Iba talaga pag nagdadalaga. Mas maganda ka na ngayon. Hindi naman ganong tumangkad ang aking alaga. Nagpatotoo na ako. Hindi ka nila pagdududahan. Binibini, nakasalalay na sa iyong kamay ang buhay ng aking pamilya. Akin ang iyo. Ang yu? Binigay na sa akin to ni Wei Yang kanina. Ibinigay yan ng ina ni Wei Yang sa kanya. Yan ang patunay ng aking pagkatao. Kung ayaw mo ibigay yan sa akin, hindi ko mapananatiling ligtas ang pamilya mo. O ayan, sa'yo na nga kasi yan. Binibini! Binibini! Gaano pa kalayo ang ping? May kalayuan pa tayo. Mula rito, 2 araw pa. 2 araw? Li Minfang, Chi Yunro. Naulila ako dahil sa isa sa inyo. Ang isa na may pumatay kay Wei Yang. Ang hindi niyo alam, magpapatuloy ako bilang si Wei Yang. Ipamumukha kong buhay ako. Ikaw si Baiji? Opo, ako nga si Baiji. Siya si Zian. Simula ngayon, kami ang tagapaglingkod niyo. At bilang amo namin, mag-utos lang po kayo. Ano bang among sinasabi niyo? Iba ako, hindi ako sumusunod doon. Hanggat tapat kayo sa akin, ituturing ko kayo ng mabuti. Napakabuti niyo po. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Binibini, gabi na po. Aayusin namin ang kama mo nang makatulog na kayo.
Ginang, maayos po ang takbo ng lahat. Kaya lang, sa palagay ko, sa laki ng apoy nito, maaaring marami ang mamamatay. Nag-aalala ko, baka may magsiyasat. Bakit naman? Ang tumutuloy ron, pawang mabababang uri ng tao lamang. Sino makakapansin? Ang pinakamahalaga, masusunog ang basura sa bakuran. Sunog! Sunog! Apulahin niyo agad! Sunog! Ano yun? Tingnan natin. Ano yun? Ano gagawin natin? Hindi mo buksan! May sunog! Bilisan niyo! Kumakain ng tubig! Tulong! Buksan niyo to! Tulong! Buksan niyo to! Masusunog ako! Masusunog tayo ng buhay! Ayoko! Ayoko mamatay rin! Mag-iingat ka! Baichi, takbo na! Baichi! Iwan niyo na po ako! Mamamatay kayo rito, Binibini! Isang tagapaglingkod lang naman ako! Hindi ako mahalaga! Tumakas na kayo! Huwag mo nang sabihin yan! Ililigtas kita! Pangako! Tumakas na kayo! Hindi! Ililigtas po kita! Pinipili! Takas! Pinipili! Pinipili! Alis na kayo! Hindi kita iiwan! Pinipili! Tumakas na kayo! Mamamatay kayo rito! Pinipili! Tayo na! Bilisan mo! Tulungan niyo kami! Bawa kayo! Tulungan niyo kami rito! Narito ka! Tulungan niyo kami! Maawa kayo! Maawa kayo! Tulungan niyo Hoy! kami! Tumalon kayo rito! Ngayon na! Kundi mamamatay kayo riyan! Tumalo na kayo! Ngayon na! Kung hindi, masusunog kayo riyan! Ano na? Ay, salamat, ligtas na sila. Amo, ba't narito ka? Mapanganib ngayon dito. May tao pa ba? Ginoo! Ginoo! Tulungan yung amo namin! Nasa silid pa rin siya hanggang ngayon! Ginoo! Teka, Amo! Sandali lang. Mataas ng apoy. Baka yan ang tadhana nila. Tadhana? Tayo may akda ng tadhana natin. Ay. Amo! Hila! Kilala niyo ba ang pagkatao ng amo ko? Kahit ilan pang binibini, hindi nila matutumbasan ang buhay niya. Binibini, ililigtas kita. Huwag kang matakot. Sundan mo ako. Uy, ligtas ka. Ikaw nga! Sandali, kilala mo ako? Napagkamalan lang kita.
Binibini! Amo, maayos ka lang ba? Amo! Nasaktan ka ba? Napag-alaman namin na naiulat ng apoy sa kinauukulan. Kailangan na nating umalis. Ayoko makabangga ang kinauukulan. Umalis na tayo bago pa sila dumating. Opo. Amo! Natakot kami! Mabuti, ligtas ka Naayos na! na ako. Pasalamatan natin na nagligtas sa atin. Huh? Hindi man lang ako nakapagpasalamat. Sino? Sino ang sumira sa balak ko? Hindi ko po kilala. Ang basurang yon. Napakapalad niya. Ginang, may dumating pong balita. Napahamak si Binibining Weyang. Sabi ng matandang ginang ipasundo niyo raw. Narinig ko na. Umalis ka na. Opo. Ginang, huminahon kayo. Anak lang siya sa labas. Wala siyang mabuting asal. Lumaki siya sa bundok. Anong laban niya sa inyo? At isa pa, ang kanyang ina. Mababang uri. Sa inyo man siya tumira, kailangan niya pa rin sundin ang pangangasiwa niyo. Hawak niyo pa rin ang kilos niya. At kung ganon, mas madali mo siyang maipapapatay. Di ba mas mainam? Kapag nababanggit ang tagahugas na yon, kumukulo ang dugo ko. Akitin ba naman niya ang aking asawa nang hindi ko alam? Habang buhay, pahihirapan ko siya at ang anak niya. Ikaw ang maghatid sa kanya sa bahay. Opo. Nais kong makita ang kakayahan ni Liwea. Kung balakid ba siya sa kapalaran ng anak ko. Handa na ang lahat, Binibini. Nasunog ang palangkin. 2 na lang ang natira nating bantay. Kaya naman, nagpa siya kong ipaalam ang nangyari sa matandang ginang. Malamang ipapasundo ka niya. Binibini, wala ka nang dapat ipag-alala. Salamat, Yaya. Binibining Weyang! Anong ibig sabihin nito? Utang na loob namin ang buhay namin sa iyo. Simula ngayong araw, ako si Baiji. Ako, si Zian, Mananatiling tapat kay Li Weiyang at magdurusa ng masakit na kamatayan kung magtataksil. Tumayo nga kayo. Baka may makakita sa atin. Tayong 3 dumaan na sa pagsubok. Kaya, magkakapatid na tayo. Naisip ko lang, bakit biglang nagkasunog? At nakasarado ang pinto natin. May nais kayong malakit sa atin? Hindi. Para yun kay Weiyang. Chiyan ko. Binibining Weyang. Huh? Paumanhin po. Nahuli ata ako ng pagdating. Binibini, ito na. Halika na. Opo. Pangalawang binibini. Tuloy ka. Binibini. Dito ang daan. Anak siya ng punong ministro. Hindi pa tamang daanan sa pangunahing pinto. Ang tagapaglingkod, walang karapatang tanungin ng mga patakaran. Buti yan. Ganito ba makitungon tagapaglingkod ng punong ministro? Ang punong ministro ang gumawa ng patakaran. Bakit yung binubunto ng galit niyo sa akin? Ang mahal mong ina, tagahugas lamang ng paa ni Ginang Li. Dapat alam mo to. Umasta ka ng ayon sa katungkulan mo. Ayon sa patakaran, mga tunay na anak lang ang dadaan sa pangunahing pinto. Pangalawang binibini, sa gilid ka lang dapat dumaan. Nga pala, nais kong malaman kung sino ka rito. Ako, ang tagapagsilbi ni Ginang Li. Ito ba ang turo sa'yo ng asawa ng punong ministro? Tinatawag mo akong pangalawang binibini. Ngunit pinagtataasan mo rin ako ng boses.
Isa rin ba yan sa mga patakaran? Aba, O bakit? Kulang pa ba ang sampal? Wala kang natutunan? Para pinto lang? Taas na o kaming dadaan sa gilid. humanda ka, Lilia. Humanda ka sa amo ko. Pinsan kong pinakamahusay sa buong way. Buhay na buhay ang pagkakaguhit mo sa mga bulaklak. Halos maamoy ko ng halimuyak nila. Hindi lang siya ang pinakamahusay na babae sa Way. Siya rin ang pinakamaganda. Kayo talaga. Pinasasaya niyo ako. Dumating na raw si Wei Yang. Palagay niyo, mahusay rin kaya siya? Ay, lumaki siya sa bundok. Paano naman siya magiging mahusay? Malamang wala siyang pinag-aralan. Hindi katulad natin. Sa palagay ko, kahit sa kalingkingan mo, hindi siya maaaring ihambing. Changshi, kahit papano kapatid ko pa rin si Wei Yang. Paano kung may makarinig sa'yo ngayon? Anong sasabihin nila? Tamang sinabi mo. Malamang binabati niya na ngayon si Ina at si Lola. Malapit na nating malaman kung anong uri ng tao siya. Pangalawang binibini, batiin mo na ang mga ginang ng sambahayan ng Li. Paano? Hindi ko magagamit ang nakaugaliang pagbati sa Liang. Paano na to? Hindi ko alam ang kaugalian rito. Pangalawang binibini, batiin mo na ang mga ginang ng sambahayan ng Li. Lola, binabati ko po kayo. Aba, halos halikan mo ang sahig ka. Ganyan ba talaga bumati ang mga taga-bundok? Alam kong ngayon ko lang kayo nakita. Ngunit sa aking pag-iisip, kayo'y kasing halin tulad ni Buddha, napakadalisay. Kaya't minamahal at ginagalang ko siya. Hindi ko man alam ang tamang kaugalian. Tapat naman ako sa paghanga ko sa inyo. Patawad po, Lola. Patawad. Bata ka pa lang, Apo. Ngunit napakarami mo ng pinagdaanan. Naging mahirap ang iyong buhay. Tumindig ka, tumindig ka. Maayos ng lahat ngayon. Nakauwi ka na. Aba, tingnan mo ina. Ang pangalawang binibini, mukhang napakaganda ng kanyang mukha. Gaya ng perlas na kumikinang sa kadiliman. Wala na atang katulad ang iyong apong ito. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Kahit si Changla, hindi kasing kinang ni Wei Yang. Hipag, ano, tama ba ko? Kung sa bagay, ang pangalawang binibini, may hawig kay Lola. Hipag, napakapalad mo talaga. Mayroon ka na namang isang magandang anak. Wei Yang, siya ang iyong pangalawang tiya. Sige nang, Wen. Napakagaling magsalita ang tiya mong yan. Kung iibigin lang niya, mapapapayag niyang ibong umalis sa puno. Wala namang saysay ang husay ko sa pagsasalita. Ang mas mahusay, ang magkaroon ng isang matalim na isip. Ako ba ang tinutukoy mo? Wei Yang, sige nang Zhou. Siya ang pangatlo mong tiya. At siya ang iyong ina. Isa nga siyang magandang bata. Lumapit ka. Titingnan kita ng mabuti. Nakilala ko rin ang tunay kong ina. Ina, sabik na sabik ako sa inyo.
Nagkakamali ka riyan. Siya ang asawa ng punong ministro. Ikapitong babae ng ministro ang iyong ina. Napagkamalan mong tagahugas ng paa si Ginang Lee? Paano mo naman naisip yun? Kung ganon, siya pala si Chiyunro. Di, nasaan po ang aking ina? Hindi ko ba siya maaaring makita? Nais ko po siyang makita. Wala ka ba talagang tamang asal? Tandaan mo, ikaw ay isang anak ng punong ministro. Kung maliman ako at walang tamang asal, ito'y dahil walang nagturo sa akin. Kaya, naguguluhan pa po ako, Ginang. Ina, papaano ang aking tunay na ina? Bawal ko ba siyang makita? Sige na, Wei Yang. Marami ka pang pagkakataon para makita ang ina mo. Wala kang dapat pag-alinlangan. Ha? Opo, Lola. Si Wei Yang, kararating lamang. Naninibago pa siya sa atin. Hindi niyo dapat bigyang pansin ito, ha? Tama naman si Lola. Dahil dito na siya maninirahan, dapat niyang matutunan ang kaugalian rito. Tuturuan ko siya ng mabuti. Isa pa, siya ang pangalawang binibini. Ang dalawang tagapaglingkod niya, hindi na babagay para sa kanya. Wame, Ano po yon, Ginang? ikaw na ang tagapagsilbi ng binibini, kaya alagaan mo siya. Opo. Malayo pang pinanggalingan ng aking apo. Pagod pa siya. Dalhin mong binibini sa kanyang silid. Dito po tayo, Binibini. Binibini. Nagsiyasat ka ba ng maayos? Malapit na ang kaarawan ni Lola. Kailangan ko talagang magmanman. Kanina nga lang, marami na akong nalaman. Kagaya ng mga handog ng ibang binibini. Karamihan, hindi naman mahalaga. Kaya lang, si Binibining Changru, nagborda siya ng kalatas ng mahabang buhay. Bukod sa maganda, mapalad rin ito. At mahilig si Lola sa mga ganong handog. Tansyang, makinig ka. Sa lungsod ng Ping, maging sa pagtugtog o pagpinta, pagbuborda o pagsusulat, magbigay ka ng pangalan ng mas mahusay sa akin. Singtingkad ng buwan ang iyong kahusayan. Kahit maraming bituin sa paligid, maliit sila at walang laban sa inyo. Ginawa ni Changru ang makakaya niya upang makilala siya sa pagtitipon. Mataas ang kanyang pangarap. Tansyang, alam mo na ang dapat gawin. Naiintindihan ko po. Changru, hay, sabi ko naman sa'yo. Galing nga siya sa bundok, hindi ba? Changla! Pinsan, binati na ni Weyang si Lola. Nakahihiya, halos halikan na raw niyang sahig. Hindi ba? Taga-bundok talaga siya. Walang pinag-aralan na hindi marunong bumati. Alam mo ba? Pinagkamalan pa niyang tunay na inang nanay mo. Aakalain mo matagalan niyang kakilala. Kawawa. Hindi niya alam, tagahugis ng pang ina niya. Changshi, huwag kang ganyan. Bakit? Di ako nagsisinungaling. Totoo naman talaga. Si Weiyang, hindi lumaki rito. Inilayo sa ina niya. Unawain natin siya. Isa pa, hindi naman masamang ituring niyang tunay na ina ang aking ina. Kararating lang niya. Hindi pa niya alam ang mga patakaran. Kapag naturuan siya ng tama, hindi magtatagal, magiging maayos na rin siya. Changla, hindi mo pa siya nakikita. Bakit pinapanigan mo na siya? Ay nako, ganyan kasi si Changla. Sobra niyang bait. Palagi niyang iniisip ang ibang tao. Ngayon, isang pamilya na tayo. Magkakapatid ang turingan. Dapat tulungan natin ang isa't isa. Weyang, nakauwi ka na, anak. Narito ka na sa akin. Weyang! Tagpalasan ka talaga! Umalis ka ng silid mo! Nang hindi alam ng amo, bantay! Yaya, maawa ka. Kahit isang sulyap lang sa anak ko. Maawa kayo Tumakas ka lang ng walang hinihiling ko. paalam! Ipaalam ko ito! Malalagot ka kay Ginagli! Huwag ka nang lalabas ng silid mo! Hoy kayo! Weyang! Siya! Weyang! niyo! Weyang! Weyang, dapat sana'y dito ka nakatira. Narito ako bilang ikaw. Tingin Fang.